Okay guys, so we are now on 502. So 이 표지는 무슨 뜻입니까? Okay, so what's the meaning of this signage? Okay, so as you can see guys, dito po sa signage is nalulunod, no? Okay, so hahanapin po natin dyan sa mga choices kung alin yung nagsasabi ng related sa signage. Okay, so kailangan natin maintindihan yung mga words dito. Okay, so sa mga choices guys, nakikita nyo po, first is igot, no? So magkatulad po sila lahat, igot. Okay, so ang meaning po niyan is this place. Okay, so igot. And then nagkaiba po sila ng marker kasi sa 1 and 2, yung marker dito is a or the possessive marker, which means apostrophe s po siya. Okay, so this place, yun po yung thought. Okay, and eso, it means in the or in, no? So ego seso, it means in this place. Okay, so unahin natin yung number 1. 이곳에 물을 마시면 위험합니다. Okay, so we have here the 물, which means tubig. Okay, so 이곳에 물, so it means displaced water or the water of this place. So ang tubig ng lugar na ito, 마시면 위험합니다. So we have this 마시다 verb, which means to drink, and the 면, ang ibig sabihin po nito guys is if. Okay, so conjugated po siya with ano po, no, the verb masida. So if you say 마시면, it means if you drink. Okay, so if you drink the water of this place, yun po yung ibig sabihin ng na yan. Okay, so 위험합니다. So the verb here, the adjective part is 위험합니다, which means to be dangerous or dangerous, delikado. So delikado daw if iinumin mo yung lugar, yung tubig sa lugar na ito. Okay. So hindi po yan guys, no? Okay? So number 2. Okay? So 이곳에 물을 마셔도 괜찮습니다. Okay, ano ibig sabihin nito guys? So balik tayo dito sa 이곳에 물, again, the water of this place, 마셔도 괜찮습니다. So we have here the 마셔, okay, from the verb 마시다, which means to drink, and the grammar part is do. Okay, so the do guys, it means even if or kahit na. Okay, so 마셔도, it means kahit na inumin. So kahit na inumin mo yung tubig sa lugar na ito, yan po yung ibig sabihin ng 이곳에 물을 마셔도, okay, then 괜찮습니다. 괜찮습니다. Okay, 괜찮아요, 괜찮다. Okay, it means it's okay, it's fine. So okay lang daw kahit inumin mo yung tubig sa lugar na ito. Okay, so hindi rin siya guys, no? So mali po yung 1, mali po yung number 2. Okay, so next, let's proceed to number 3. 이곳에서, okay, so in this place, sa lugar na ito, 수영을 하면 위험합니다. Okay, so 수영, again, it means to swim or swimming, no? 수영을 하다, to swim. And again guys, bumalik po yung 면, na ang ibig sabihin po is if. So kung lalangoy ka sa lugar na ito, okay, so 이곳에서 수영을 하면 위험합니다. So 위험합니다, it's dangerous. So delikado daw if lalangoy ka sa lugar na ito. So tama po ba guys? Yes, no? Tama po siya. Kasi ito po yung sinasabi dito sa signage. Okay? So number 3 can be the correct answer. So let's try to analyze number 4 muna before we conclude. So 이곳에서, in this place, 수영을 해도 괜찮습니다. Okay? So bumalik na naman yung grammar guys na do, it means even if. Okay? So it's okay even if you swim in this place. So okay lang ba? Hindi guys, no? Okay? 안 괜찮습니다. Hindi po siya okay kasi malulunod ka po. Okay? So therefore, yung tamang sagot natin is number 3. 3번입니다. Okay? So next, let's proceed po sa 503. Okay? So dito po sa signage, as you can see, okay, 미끄럼 주의. Okay? So anong ibig sabihin ng 미끄럼? Okay? So it means slippery. Okay? Madulas, then 주의. Okay? 주의, it means guys the caution, no? Beware, ganun. So beware
slippery. So magbantay ka po kasi madulas. Yun po yung ibig sabihin yan. Okay, so dito naman sa mga choices, kailangan nating hanapin yung exact statement na nagsasabi ng ganon. Okay, so simulan natin sa number 1, guys. Okay, so alam ko naman na madali lang po siyang hanapin using the key, but we have to practice analyzing sentences, guys, for us, para mas mag-improve yung comprehension natin. Kasi yan yung pinaka-technique for you to be able to pass the exam. Yung nakakaintindi ka sa lahat ng mga binabasa mo. Okay, so number 1, 비가 오니까 천천히 운전하십시오. Okay, so 비가 오니까. So 비가 오다, yung verb dito is 비가 오다, which means to rain. And as you can see, guys, yung nika, nakikita nyo po siya, it's a grammatical structure. Meron sa 1, sa 2, sa 3, and even sa 4, no? Meron po siya. So it means since or dahil, okay, sa Tagalog. Because, pwede rin. Okay? So, 비가 오니까, dahil umuulan, 천천히, okay, 천천히 means slowly, dahan-dahan, o 천천히, okay? And then, 운전하십시오. And as you can see also sa huli ng sentence natin, from 1 to 4, pareho po sila ng dulo, shipshio, okay? So it means please, okay? So yung 운전하다, 운전하, which means to drive. So please drive slowly dahil umuulan. Yan po yung number 1, okay? 아닙니다. Hindi po siya. Number 2, 물이 깊으니까 들어가지 마십시오. Okay? So, meron tayong grammatical structure dito na G ma십시오 sa dulo. Okay, itong G ma십시오, guys, it's opposite, no? An opposite meaning with shipshio. It means please don't. Okay? So, please don't 들어가. Okay, 들어가. It means to go in, to enter, no? Pumasok. So, please don't go in. So, wag kang pumasok. 들어가지 마십시오. Yan po yung ibig sabihin yan. Okay? Bakit? 물이 깊으니까. Since, dahil, 깊다. Yung verb natin is, the descriptive verb is 깊다, which means to be deep or malalim. So, dahil malalim yung 물, yung tubig. Okay? So, 아닙니다. Okay? Next, for number 3. Okay, 바닥 공사 중이니까 돌아가십시오. Okay, so we have here 가십시오, again please, then 돌아가. Okay, 돌아가다, it means to go back, bumalik. Okay, so please go back, 돌아가십시오. Ano yung reason? Dahil 공사 중. Okay, so 공사, guys, it means construction, and then the 중 part, it means in the middle of. So if you put 중 sa mga noun, so ibig sabihin lamang po niya na in the middle of doing something, or in the middle of constructing, okay? In the middle of construction. So meaning, nasa kalagitnaan po ng pagko-construct ng, ano yung kino-construct dito? Badak, or the floor. Okay? So, 바닥 공사 중이니까 돌아가십시오. So please go back since they are in the middle of constructing the floor. So, 아닙니다. Mali po yung 3, guys. And the last number is number 4. 바닥이 okay, 미끄러우니까 조심하십시오. Okay, so 십시오 again, please. And here, 조심하다. So 조심하다, which means to be careful. So be careful since okay, 미끄럽다. Okay, so yung descriptive or adjective natin dito, guys, is 미끄럽다. Okay, nagiging na po siya, 미끄러우. Okay, kasi it belongs to be irregular. So I hope alam niyo na po yung mga irregular, guys, no? Kasi nasa part na po kayo ng review. So yung mikuro, again, it means mikuro, slippery. Okay, dahil slippery yung floor. Okay, so please be careful dahil madulas yung floor. Yun po yung ibig sabihin na number 4. And you can also see here the keyword mikrom. Okay, so that is why number 4 po yung tamang sagot natin.